carbonate. Ang movie natin ngayon ay isang affair drama movie noong 2023 na pinamagatang Last Summer. Si Anne, isang matagumpay na abogada, ay natatagpuan sa isang komplikadong sitwasyon dahil nagsisimula siyang magkagusto sa kanyang stepson na hindi dapat. Isang araw, nakita niya ang kanyang asawa, si Pierre, na nagmamadaling mag-impake. Sinabi niya kay Anne na tumawag ang kanyang dating asawa, si Rebecca, tungkol sa kanilang anak, si Theo. Nakipag-away si Theo sa kanyang guro sa math at nasuspende ng 2 araw. Kaya kailangan ni Pierre na pumunta sa Genova para sunduin si Theo, na ngayon ay titira na sa kanila. Sa simula, nababahala si Anne sa magulong mga gawin ni Theo. Ngunit nakikita rin niya na maganda ang samahan ni Theo sa kanyang mga stepsister, sina Angela at Serena. Halimbawa, nang bigyan si Theo ng mga batang babae ng handmade na keychain bilang regalo, pinasalamatan niya sila at binigyan sila ng yakap. Kinabukasan, natagpuan ni Anne ang keychain sa driveway. Nagtataka siya pero nagpasya siyang itago ito sa kanyang bag. Isang araw, nakita ni Anne si Theo na malapit sa kanyang mga anak na babae. Masaya siya na makitang nagkakasunduan sila, ngunit nang makita ni Theo si Anne, bigla siyang umalis sa kwarto. Kinabukasan, nakipag-usap si Pierre kay Theo tungkol sa paninigarilyo sa loob ng bahay. Hindi nagtagal, dumating si Anne at ang kanyang kaibigang si Mimi sa bahay at natuklasan na ito'y magulo. Agad na tumawag si Anne kay Pierre para sabihin na sila'y nanakawan. Pumasok si Theo at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Anne ang lahat at sinabihan siya na tingnan ang kanyang kwarto kung may nawawala. Mamaya ng araw na iyon, habang nagpapalit ng damit si Anne, natagpuan niya ang keychain sa pantalon ni Theo. Nagtataka siya dahil itinago niya ito sa kanyang bag at hindi pa niya ito ibinalik sa kanya. Higit pa rito, nawala ang kanyang bag noong panahon ng pagnanakaw, na lalo pang nagdudulot ng hinala sa kanya. Dahil dito, kinaharap ni Anne si Theo, ngunit parang wala lang ito kay Theo. Wala nang ibang pagpipilian, diretsahang tinanong ni Anne si Theo kung paano napunta ang keychain sa kanya. Kaya, nagbabala si Anne kay Theo na sasabihin niya kay Pierre ang kanyang masamang asal, ngunit wala itong pakialam. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagsimulang kumilos ng iba si Theo. Isang araw, nang may problema si Anne sa pagdadala ng mga gamit sa paglangoy ng kanyang mga anak na babae, agad siyang tinulungan ni Theo. Tinanong niya si Anne kung para saan ang mga gamit at sinabi ni Anne na sila'y maglalangoy. Nakikitang nag-e-enjoy sila sa paglalangyo, nagpasya si Anne na pumunta na rin sa tubig. Kinabukasan, tinanong niya si Theo kung namimiss niya ang Geneva. Sinabi ni Theo na wala siyang mga kaibigan, at inamin ni Anne na wala rin siyang maraming kaibigan, na nagpatawa sa kanilang dalawa. Pagkatapos, napansin ni Anne ang tattoo ni Theo sa kanyang braso at tinanong siya tungkol dito. Mayabang na sinabi ni Theo na siya mismo ang gumawa ng tattoo at nag-alok na bigyan siya ng isa. Matapos pilitin ni Theo, sumuko na rin si Anne, at sinimulan na ni Theo na gawin ang tattoo. Kahit na masakit, nag-enjoy si Anne sa oras na kasama si Theo. Isang gabi, habang abala si Anne sa trabaho, narinig niya si Theo na nakikipag-usap sa isang babae. Ipinakilala ni Theo ang babae bilang si Amanda at agad siyang dinala sa kanyang kwarto, na nagdulot ng discomfort kay Anne. Makalipas ang ilang araw, umalis si Anne sa isang party sa kanilang bahay dahil nababore siya. Nakita niya si Theo na nagpe-prepare na bumili ng sigarilyo. Tinanong siya ni Theo kung sasama siya at pumayag siya. Napadpad sila sa isang bar at nag-inuman. Habang nandoon sila, hindi maiwasan ni Anne na magtanong tungkol kay Amanda. Tinanong niya si Theo kung si Amanda ba ay kanyang kasintahan, ngunit sinabi ni Theo na hindi. Bigla ang nakatanggap si Theo ng text at sinabi kay Anne na kailangan niyang umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, umuwi si Anne na may masamang mood. Si Pierre, na nag-aalala sa kanya, nagtanong kung saan siya nanggaling. Nadismaya si Pierre, lalo na dahil may mga bisita sila. Mamaya ng gabing yun, pumunta si Anne sa kwarto ni Theo habang nanonood siya ng TV show sa kanyang telepono. Habang sila'y nanonood, naging maigting ang sitwasyon sa pagitan nila, at hinalikan siya ni Theo. Humantong ito sa kanilang paglalaro ng injection game. Pagkatapos, sinabi niya kay Theo na kalimutan ang nangyari at huwag na itong maulit. Ngunit hindi nangako si Theo ng kahit ano, sa halip, tinanong niya si Anne kung nagustuhan niya ito. Inamin ni Anne na nagustuhan niya ito ngunit sinabi niyang pinagsisisihan niya ito. Sa mga sumusunod na araw matapos ang kanilang pagtatagpo, naglalaan si Theo ng oras kasama ang kanyang mga stepsister sa likod ng bahay. Pagkatapos, lumapit siya kay Anne at inalok siya ng beer. Nang tanggapin ito ni Anne, umupo si Theo sa tabi niya at sinimulang magtanong sa kanya gamit ang isang dictaphone. Nagtataka si Theo kung bakit hindi siya sumasagot sa kanyang tanong. Kaya diretsahang sinabi ni Anne kay Theo na may bagay na hindi dapat nangyari. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Theo na sila'y may relasyon at hinalikan siya.
Sa kaarawan ni Serena, tinulungan ni Theo si Anne na maghanda ng mga mesa. Sa panahon ng party, hiniling ni Serena kay Anne na punuin ang kanyang water gun. Habang siya'y nagpupuno ng balde, biglang lumapit si Theo sa likod niya at niyakap siya, kahit sinabihan siya ni Anne na tumigil. Ang hindi nila alam ay nasa labas si Mimi at nakita sila. Kinabukasan, nakita ni Theo si Anne sa garden, at pinagalitan siya nito dahil sa kanyang asal noong nakaraang araw. Nagpasya si Anne na dapat nang matapos ang kanilang lihim na relasyon. Nagpahayag siya na magseselos siya sa lahat ng kanyang mga magiging kasintahan sa hinaharap at mare-realize niya na hindi na niya kailangan si Anne. Kinabukasan, sumama si Anne kay Pierre para sa almusal nang sabihin niya na nag-live siya ng 1 linggo para makasama si Theo. Nag-aalala ito kay Anne dahil natatakot siyang baka malaman ni Pierre ang tungkol sa kanilang affair. Habang sila'y nag-uusap, pinapanood sila ni Theo. Kinabukasan, nag-serve si Anne ng hapunan sa kanyang pamilya, ngunit nagtataka siya kung nasaan si Theo. Sa pagkain, ibinahagi ni Pierre na nakatagpo sila ng mga daga sa kanilang biyahe. Gayunpaman, hindi pangkaraniwan ang kwento ni Pierre dahil ito'y nagtatapos sa pagtataksil ni Anne. Nang marinig ito, naging tahimik si Anne na nagdulot ng pagtataka kay Pierre. Tinanong niya si Anne kung bakit hindi siya kumakain at sumagot si Anne na hindi siya gutom. Sa gabi, nakipag-usap si Pierre kay Anne at ibinunyag na umamin si Theo tungkol sa kanilang affair. Nanatiling tahimik si Anne, ngunit nang pilitin siya ni Pierre na sabihin ang kanyang panig, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa halip na aminin ang katotohanan, inakusahan niya si Theo ng pagsisinungaling. Ngunit sa detalyadong kwento ni Theo, nagtataka siya kung bakit gagawa si Theo ng ganitong kwento kung hindi ito totoo. Ipinagtanggol ni Anne na ginawa lang ni Theo ang kwento para sa pansin, at malabong makipagrelasyon siya sa kanya dahil isa lamang itong teenager. Natatakot si Pierre na mawala ang kanyang asawa, kaya niyakap niya si Anne at hinalikan ito. Kinabukasan, tinawag ni Pierre si Theo sa sala at pinagalitan ito dahil sa pag-aakusa kay Anne na may relasyon sila. Nasaktan si Theo at tumingin kay Anne na walang pagsisisi. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi siya nagsinungaling at hinimok si Anne na ikwento ang kanilang relasyon. Gayunpaman, inutusan siya ni Pierre na humingi ng paumanhin sa kanyang asawa. Lumapit si Anne kay Theo at mahinahong hinimok siya na aminin na nagsinungaling siya. Sa trabaho ni Anne, inalerto siya ng kanyang kasamahan tungkol sa presensya ni Theo. Nagbanta si Theo na maghahain ng mga kaso laban kay Anne kung hindi niya sasabihin kay Pierre ang katotohanan. Sa kabila ng kanyang mga banta, hindi sumusunod si Anne dahil kumpiyansa siyang hindi kinakailangang maging krimen ang kanilang sitwasyon. Bukod pa rito, naniniwala siya na walang maniniwala kay Theo dahil wala siyang patunay ng kanilang affair. Kaya iminungkahi niya na sabihin na lang niya kay Pierre na nagsinungaling siya. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Anne sa isang pulong kasama ang abogado ni Theo, kung saan nag-file ng mga kaso laban sa kanya ang batang lalaki. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang koneksyon sa abogado, ngunit hindi ito gumana. Mamaya ng gabing iyon, narinig ni Anne ang malakas na ingay sa ibaba, kaya pumunta siya para tingnan ito. Pagdating sa ibaba, natagpuan niya si Theo na lasing na kumakatok sa pinto. Tinanong niya ito kung bakit siya nandoon, at sinabi ni Theo na gusto niyang makita siya. Pinapaalala ni Anne sa kanya ang kanilang kasunduan, ngunit hinalikan siya ni Theo. Sinubukan niyang itulak ito palayo, ngunit malakas ang impluwensya ni Theo sa kanya, at sa huli sumuko na rin siya sa kanya. Pagkatapos ng kanilang injection game, bumalik si Anne sa kanilang kwarto. Nagtatanong si Pierre tungkol sa ingay, at nagsinungaling si Anne, na sinasabi na binisita sila ni Theo na lasing at tumawag siya ng taxi para sa kanya. Dito na rin natatapos ang movie na Last Summer. Maraming salamat sa panunood.